Talagang mala MMK na story. Halos lahat naman kayo dito alam nyo yun na hindi makakain, walang kuryente sa bahay. Yung tinitirhan namin hindi sa amin, lupa lang ang floor. Ganon kahirap. The only way for me to go out of poverty is talagang mag-aral ng mabuti. Yun talaga yung ginawa ko. Kaya naging scholar ako ng bayan. Then nakapagtapos ako ng financial management. Na hindi naman sa pagmamayabang. Magna cum laude. Yes, may palakpakan yan. Kami nga pala ang Timawa Podcast at binubuhay namin ang pamilya namin sa pagpa-podcast. Ito yung guest namin. Pakilala ka. Hello guys, ako si Gold. Ako talaga yung tunay na bumubuhay ng pamilya ko sa Pansit. Welcome Gold! Welcome Gold! Kinabahan ako doon. Ang seryoso niya. Guys, I'm sure kilala nyo to guys. Potok na potok to ngayon sa social media, sa TikTok. Sikat na sikat. At di nyo na natatanong, close friend namin to si Gold. Grabe naman. Diba? Maka-cloud chasing naman. Kunyari close talaga. Close. Sige. Grabe mga cloud. Siyempre, in-invite namin kasi siyempre ngayon, grabe yung pagputok ng business niya which is yung Chami Pansit. Yes. Yun. Diba? Shout out, Chami Pansit. Kung saan ko to nakikita sa social media, ini-interview ng TV5, nung isang food vlogger si Team Canlas. Diba? So, sabi namin, syempre, hindi kami papahuli dyan ng Timawa Podcast. Kailangan ma-interview din namin si Gold, ang isa sa mga closest friend namin, para ma-share din namin sa inyo, sa mga listeners ng Timawa Podcast, ang buhay niya. Kasi very inspiring buhay nito ni Gold. Sobra. Diba? Nagsimula to, nanlilimos ka dati. Hindi naman. Healer. Hindi ba? So, para ma-share namin sa inyo ang buhay ni Gold, kung gaano siyang ka-inspiring, pinagdaanan niya, and kung ano yung na-enjoy niya ngayon sa buhay niya. So, welcome Gold, welcome. Yes, thank you so much. Welcome. Yeah. Sabi, pangarap ko lang punta dito sa podcast ninyo. Maraming nakikinig ka ba ng Timawa Podcast? Oo naman. Anong favorite episode mo? Anong title? Siyempre, yung sa akin. Ito pala yung kauna-una akong papanoorin ko. Kasi nandito na ako eh. Ganoon naman pagkaibigan, di ba? Hindi talaga pinapanood. Tama. Okay. Isang subscriber na lang kailangan namin. 2K na. Baka ikaw na yun. Si Gold pala hinihintay. Diba? Pero kung bago ka sa channel namin guys, ngayon ka lang nakapakinig nito, make sure to like and subscribe to our YouTube channel, in our Spotify, TikTok, Facebook, and Instagram. And kung gusto mo maging part ng community namin, join our community called Men's Self-Improvement. Dahil dito sa podcast ito, nauna yung call to action no? Sa podcast ito guys, we are talking about personal development, business development, career development, relationship, and spirituality. We are supporting men, pero hindi lang men, no? Kasi most of our listeners, mga babae din. To move to your next level from being mediocre to becoming the alpha of your life. Yeah. Ikaw ba, Gold, naging mediocre ka ba dati? Oo naman. Hindi lang mediocre. Talagang, alam ba yung mas mababa pa sa mediocre? Yung talagang hampas lupa. Ayan. Slap soil. Timawa talaga. Totoo. Timawa. Mahirap yung buhay growing up. Talagang hikahos. Kasi yung nanay ko tsaka tatay ko, hindi naman sila nakapagtapos ng pag-aaral. Ang alam lang gawin ng nanay ko, magluto. Ang tatay ko naman, laborer. So, 4 kami magkakapatid. Bunso ako. Talagang mala MMK na story. Halos lahat naman kayo dito alam nyo yun na hindi makakain, walang kuryente sa bahay. Yung tinitirhan namin, hindi sa amin. Lupa lang ang floor. Ganon kahirap. As in, walang antag dun sa ganon, yung linoleum ay? Wala, linoleum. Wala din. Kasi di naman nilalagyan ng linoleum ang lupa. Wala pa ng semento, linoleum ka na agad. Sorry. O kaya ang kalaro ko growing up, mga uod, ganyan, sa lagubang. Mga insekto talaga, hindi yung mga artificial. Saan ito? Saan? Sa probinsya sa Atimonan, Quezon. Atimonan, Quezon. At hindi ito panahon ng kopong-kopong kasi ano lang to, 1996, early 2000 ko siya nakapasa. Okay. Oo. So, ganun kahirap yung buhay. And the only way for me to go out of poverty is talaga mag-aral ng mabuti. Yun talaga yung ginawa ko. Kaya naging scholar ako ng bayan. Then nakapagtapos ako ng financial management. Na hindi naman sa pagmamayabang. Magna cum laude. Yes. May palakpakan yan. Magna cum laude. Clap dyan. Layo kasi nung sound effects natin. Nandun pa eh. Hindi, kasi yun lang ang pinakang gift ko talaga sa nanay ko.
nung graduation ko, sinuot ko sa kanya yung medalya, yung toga. Kasi parang yun na yung yun na yung sign na eto na yung simula ng pagbabago sa pamilya. Grabe naman yun. Sobrang inspiring, no? Kwento mo naman sa kanila yung favorite kong kwento mo, yung Magical Day. Magic Caldero. Kasi sa amin, dahil nga mahirap ang buhay, yung nanay ko cook sa kantin. So kapag mauubos yung mga menu, or di ba ang pagkain sa kantin nakalagay siya sa tray. So pag naubos na yung mga laman nun, sasairin ng nanay ko yung sarsa. Tapos yun yung iuwi niya sa amin. And then, syempre, anong masarap ka partner ng sarsa? Tutong, kanin, di ba? Ganyan. So, normal sa amin na pag binuksan mo yung kaldero, walang laman. Hindi dahil sa naubusan ka, pero dahil wala nang maisain. Talagang walang-wala. Naranasan ko rin yung kape, lalagyan ng kape. Yung lalagyan ng kape nagiging tasa na. Kasi doon mo na ilalagay ininit. Para yung natirang... Yun na yung ikakape mo. Yung natirang nakadikit sa gilid, yun na yung mismong ikakape mo. Kasi... Wala talaga. Walang kape. Walang asukal lahat. Ganon kahirap. Ganon. Kaya siya naging Magic Caldero kasi talagang nakilala ko sa story na normal sa bahay namin na pag nagbukas ka ng kaldero, walang laman. Ilan ba kayo magkakapatid? 4. Bunso ako sa 4. Bunso ka? Okay. Grabe, no? Sobrang inspiring talaga. Hanggang ngayon no? May effect pa rin talaga siya sa atin na kahit ilang beses nating narinig parang iba talaga Kaya mapapaisip ka, sobrang pa rin natin, bro. Blessed. So, diba? ngayon, gumraduate ka na. Yes. Eto na yung may capacity ka na to earn your money, your own money. Yan. Anong nangyari? After graduation, I went into a bank. So doon ako naging empleyado. Ano course mo pala? Financial management. Financial Hindi management. na makikinig. Kinig sa guest natin kanina. Hirap naman Magkakapatid. Pang-ilang ka. Sinasabi na Ay, daw. Kaya hindi na talaga sa buhay. Naiyak kasi ako dun sa kwento. Emotional ako eh. Emotional to guys. Si Coach Leo. Okay, pasensya nyo na. Nakala ko accountancy. Financial management, tapos multinational bank. Okay. So ang trabaho ko doon nasa payment processing. Parang mga analyst, yung mga trabaho ng pangmatalino. Hindi ko rin naman masisi yung sarili. Baka cum laude yan. Baka magna cum laude yan. But hindi ko nga alam bakit ako nag-magna cum laude pero hindi ko mapanindigan yung data. Parang hindi nagsisink in yung hindi nagsisink in sa utak ko yung mga numbers. Siguro it's more on baka naman 7 lang kayo dati doon sa course mo. Hindi, I think it's more of meron akong need to prove sa family. Pag ganun, 'di ba? Pag may need to prove ka, talagang gagawin mo lahat kahit mahirap, 'di ba? So parang gusto ko lang patunayan siguro sa buong barangay namin or hindi lang patunayan, gusto kong mag-serve as an inspiration. Kahit mahirap kayo, pwede kayong magbago. And magbago na maganda. So after kong ma-employ doon, ang tagal ko doon sa bank mga 8 months. Okay. Sobrang tagal. And that's the longest 8 months of my life. Kasi imagine mo, you're doing something that you don't like for 8 months. Correct. Tagal nun. Yes. Oo nga. So after 8 months, ano yung what made you decide na ayoko na. Kasi inaral mo to eh. Ito yung all along, alam mo ito yung mag-a-own sa'yo sa poverty. Well, then what made you decide na ayoko na? Na-realize ko na if I will be able to climb the corporate ladder, which I think I can, feeling ko hindi ko mai-enjoy yung view at the top because it's the wrong mountain for me. So feeling ko lang. Bakit wrong mountain? Kasi feeling ko tinignan ko yung nasa taas, parang hindi ko gusto yung lifestyle niya, gusto kung ano yung ginagawa niya. So parang at yung stress level niya. Oo, parang ganon. So kung i-climb ko kung nasan siya ngayon, baka hindi ko lang din ma-enjoy. Teka, natatawa si Jamari, parang may kahayupan na naiisip, kademonyohan. Sige, pakinggan natin. Ang pangit kasing tingnan, Joms. Nakikita ka sa TV, ay sa YouTube, tumatawa ka mag-isa. Share mo para nakaka-relate ka. Naalala ko si Leo. Ano ko? Tukol pala sa'yo. Tukol pala sa akin. Tinawag mo pa ako. Naalala ko si Leo. Dati kasi galing to ng ibang company. Ngayon, sales din.
Kaya lang yung reason niya bakit siya umalis doon kasi yung boss niya nagda-drive ng green na hindi ko na lang papangalan. Bios. Parang sabi niya, ibig sabihin, nandito ako, ito yung boss ko, ganito yung dinadrive niya. Ayoko tong car na. Kasi siya yung Vice President of Sales Department. Magsi 70 years old na siya. 40 years halos buong buhay niya ginugol niya sa kumpanya. Tapos, Ang kotse niya, Bios na green. Ginugol para sa yun yung naghihintay sa aking buhay. Siya yung ceiling mo dun eh. Siya yung siling ko, 25 pa lang ako eh. So, ito naghihintay sa aking buhay. Parang ayoko. Guys, walang masama ha. Hindi kami mata pobre, nantitrip. Nantitrip sa may mga Bios na green. May Bios din kami, pero orange. Family ko. Diba? Uy, nakabiyos ako ngayon, puti. Diba? Ang point ko lang, yun ba yung gusto ko? Hindi. In your case, ganun din eh. Yun ba yung gusto mo? Hindi. hindi talaga. So, Okay. kaya sabi ko, okay, might as well find another mountain. Okay. So, kaya I went into sales. So, naman ako, naging financial advisor. And then doon ko, Gato mahawakan para di ka mahirapan. Ha? Nahirapan ka ata doon ko talaga na-realize na yung limitless possibility. Okay. So, sobrang na-enjoy ko yung sales career ko. Mm-mm. And I think marami akong natutunan when it comes to my own personality, my own behavior, and kung paano rin ako makisalamuha sa ibang tao. Mhm. So yun siya, it's a different ball game, pero still, hindi pa rin ako nag-end up as a sales professional. So right now, I'm doing my own business, which is yung Chami Pansit. Okay. So ikaw naman, ano naman what made you decide na hindi ka rin okay dito sa insurance industry? Ano, is it a wrong mountain din? Yung buhay nung nasa tuktok, di mo rin gusto? Hindi, yun kasi yung dahilan mo. Saka yung client namin sa pansitan, baka hindi na siya border. Hindi, yun yung dahilan mo doon sa unang mong career. May point ka naman. Dito ba? Kaya ka tinatanong. Kaya ka Namula tuloy si Gold. Hindi, feeling ko, sinare ko rin kay Jerry kanina, I want something that I can call my own. Okay. So parang, I don't know, baka yung human design ko is, gusto ko ako yung nasusunod. Di ko naman sinasabing hindi nasusunod ako dun sa boss natin ngayon. Hindi, parang ganun yung gusto mo palabasin eh. Mamumula na naman. Pero parang gusto ko lang ng sariling akin. Alam mo yung parang, Okay. let's say for example, when I sell something, Produkto say ko. insurance. Pag nag-sell ako ng insurance, kung may mangyari mang anomalya doon sa sinel ko, I cannot just say to the client na, sige, libre na yan. Kasi at the end of the day, I'm still part of a company or a corporation. Versus a pansit na pag nagka-aberya sa delivery, sige, free na yan. Kasi I can decide for that. Kasi that's something na Yun. akin. You can make the call. Oo. May time ba na, yung sales career mo, naisip mo, eto na yun. Oo. Diba? Kasi especially pandemic, talagang nag-boom yung recruitment. Yung talagang okay naman lahat. Siguro dumating lang ako sa point na naging iba yung priority or gusto ko talaga. Which is, bumalik ako. The reason I started Chami Pansit is because I wanna spend time with my family. So yung hindi naman masama yung naging experience ko sa career ko as sales agent or sales professional. It's just that feeling ko mas nagkaroon ako ng less time with them. Kasi nga, I'm focusing on building a team. But right now, why not make them my team? My own family. Wow. Which is nangyayari rin naman dito, di ba? Sa ibang case, nare-recruit mo yung family mo. Ako, asawa ko, dalawang kapatid ko. Rin. Siguro sa case ko lang, hindi ko sila ma-recruit dito. So, ako na lang mag-start for us. Sa ganun. Okay. So, itong sales career ni Gold, kasi nakasama din natin to eh. And isa to sa mga pinakamagaling talaga. Kasi, Malupit. Okay, sakto lang. So lang. close friend natin yan. Close friend. Okay. Magaling. Magaling na eh. Okay. Kasi lumalabas ngayon, baka iniisip nila, ay parang hindi naging okay yung sales career ni Gold. Ito kasi parang piniprame up mo si Gold. Joke lang. Hindi naging maganda yung career eh. Ano naman, kasi sabi mo kanina marami ka natutunan na maybe ina-apply mo ngayon sa negosyo mo ngayon, di ba? Paano nakatulong sa'yo yung sales career mo na yon?
dito sa bagong venture mo naman? Unang-una, yung capital na ginamit ko sa negosyo galing sa sales career ko. Wow. As in, Ibig sabihin magaling siya, guys. Magaling. Ito kasi na ano eh. Ano ka eh. As in talagang siya, dream enabler. Kasi di ba pag nasa sales career ka, marami ka pwedeng gawin. Correct. And ako, multi-passionate individual talagang, even if I'm focusing that time sa career, dami ko pa rin side hustle. So, ang pinakang number one is, it allowed me to fund yung negosyo. Another thing that I learned is yung structure. Kasi dito talaga sa industry, tuturuan kang mag-build ng structure mo. Di ba ang paniniwala, structure is everything. Correct. Yung proseso and delegation ng task, natutunan ko yan sa sales industry, which is right now, ganun ginagawa namin sa Chubby Pancit. Nanay ko yung cook, ako sa branding and social media, kuya ko sa logistics, yung isa kong kuya sa delivery, pamangkin ko, a little help sa dining, tatay ko, tagahugas ng pinggan. So, structure and delegation of tasks. So before kayo magbukas ng Chubby Pancit, nag-ano rin kayo yung wins, ganyan, meditation. Talaga? Wow. Walang meditation na talaga. But prayer, and at the same time, we also talk about what's working and what's not working. Feedbackan. Effective yan. Pero siya talagang real talk way kasi family mo yun. Talagang na. Walang nice and phony. Walang nice and phony. Pag sinabing maalat yung pancit, maalat baguhin mo. Nanay ko yung kausap. Rektahan, no? Rekta talaga. Kumusta naman? Okay, ang maganda kasi, anti-fragile din sila. Okay. Kahit di sila na-expose sa mga personal development workshop. We don't take it personal talagang against that person. Pero ganun kasi sa kitchen. Hell kitchen talaga. Mainit. Pag hindi ka kasi sisigaw, pag hindi mo i-call out, walang result. So, resolute talaga yung manner. Tapos pressure talaga sa kitchen kasi pag may nag-aantay na customer. Bakit dahil meron kayong pressure cooker? Wala naman. Si Daddy jokes. Yung mga dad jokes. Daddypreneur eh. Dalawa na kasi anak ko, by the way, guys. Dalawa na anak ko. Buntis ngayon ng misis ko. Pinapalakpakan po yan. Grabe naman. Anong pangalan? Wala pa. Fetus name, Faith. Si Faith. Wow. Shoutout mo naman yung misis mo. Shoutout sa misis ko. Tama. Tuloy. So at least, you have the same mindset and goal na, walang personalan na. Lahat tayo goal natin, pare-pareho lang. Intention natin is palaguin tong negosyo natin. Yes, kasi siguro naka-anchor siya sa goal na magkaroon kami ng sarili naming bahay. Na malaki. Ang goal kasi namin is, malaking bahay talaga na kasya kaming 4 na magkakapatid. Pati pamilya namin. Na may tiles na yan. Oo. Naka-tiles na yun, di ba? Meron kaming bahay kubo na naka-tiles na. Meron na kaming sariling bahay at lupa. It's a modern bahay kubo. Pero, of course, we want bigger. Okay. Ang ganda nun kasi natin yan. nung time na nasa Timonan kami, napuntahan namin yan ni Alex yung bahay nila. Doon ko first time natikman yung Chami. yung chami. Ba't kayo lang? Magkakasama tayo nun. Oo nga. Iba pa yun. Kasama mo sila. Iba pa yun. Yung naganap sila ng isla. Nila. Di ba tayo? Kasama mo. Hindi, bumibida ka. Parang ikaw lang yung... Siya lang. Simula pa lang nung Chami Pancit, nandun ka na eh. Ganun yung gusto mong palabasin eh. Nung lugar nila Gold. Kasi Gusto parang... palabasin, siya lang yung close friend. Tuloy. Nasa yung malapit sa bundok. Di ba, Gold? Yes. Tapos ang lamig, ang ganda, ang aliwalas, ang ganda. Ganda nung kubo. Daming bahay na malapit sa bundok. Hindi, kasi maganda. Totoo. Tsaka dadaan ka pa dun sa bituka ng manok, di ba? Atimonan. Mga taga-Atimonan. Shout out. Sa mga Timonan na like nyo naman tong podcast namin. Gold ako, ano yung naging thought process mo pagdating sa pagtalon mo sa business mo ngayon? Meron ka bang parang magbabala ka? Kinatakot, ganyan? Hindi naman, kasi ako may experience din naman ako dyan sa traditional business, diba? Okay. Pero, leading dun sa, in a way, successful career pagdating sa sales dahil yun yung nagpondo sa business mo, na ito, yung business mo ngayon, leading up to this, ano yung naging thought process mo doon? Dahil syempre may mga tao dyan na baka nandun sa lugar na yun. Kailangan ng leap of faith na may pinagdadaanan, may pinag-iisipan, nasa crossroads ng buhay nila. Baka ma-share mo, may matutunan sila. Actually, itong parang principle or mindset that I have,
ito na rin yung in-apply ko when I quit my corporate job. And it's the same mindset or principle that I use when I started going into traditional. Yung start before you are ready. So yun yung, kasi before nung nasa corporate ako, talagang hampas lupa. Walang network, walang maayos na damit, walang pera, walang kakausapin. I only had, I think, 7,000 pesos sa ipon ko that time. Pero I started being a financial advisor or a sales agent. But yung kumbaga kahit 30% ready lang ako that time, yung remaining 70%, it's part of the journey. Diba? So nakompleto rin siya. So right now, yung medyo nagde-decide na ako what if mag-traditional business na ako, ganun din. Parang ang dami pang kulang. Hindi pa rin ganun kataas yung kapital, location wala pa, branding wala pa, but we just started it. Kasi siguro risk taker ako. Talagang ang mindset ko rin is kung hindi ko naman ikakamatay, gawin ko na lang. Grabe yun maganda yun Actually, that's one thing na I guess a lot of people are parang na-overthink sila. Ang ending, Wala na i-start. Wala na i-start Napaparalyze na diba? Dahil iniisip nila itong mga bagay na ito. And ang maganda na nakuha ko sa'yo is yun nga. Kumbaga, tira lang ng tira. Diba? Kung may naisip ako, lalo na kung passionate ka naman about. At kung di ko naman ikakamatay yan. Oo, maganda yun Di ko naman ikakamatay yan. Sige, banat. Diba? Magandang lesson yun. Especially for everyone na who are thinking of doing something na gusto naman talaga nila pero kinakabahan, natatakot or what, di ba? Yun, sundin nyo si Gold, malupit to, close friend namin to. O tama na yung overanalyzing things, di ba? Talagang, mo na, kung mag-mess up ka, edi linisin mo na lang yung kalat. Correct. Yes, i-figure out mo na lang. So ngayon, paano ka naman ngayon nag-come up dun sa idea na yon na biglang pansit, ito yung business? Kasi di ba yung nanay ko magluluto? Cook siya sa canteen. And lahat ng ino-offer namin So teka lang pala, before na ituloy, alin yung nauna? Naghanap ka na ng ibang opportunity, parang ayaw mo na dito sa industry, sa career, o naisip mo to kaya ka rin umayaw dun sa career? Parang siya, naging exit plan ko rin. Parang alam ko in my heart my love for sales is slowly falling off. Okay. So parang ganun ako Pag kailangan ko ng of course kahit risk taker ako, kailangan ko ng safety net. Kung anong something that I can replace. Papalit mo. Kapalit ng income ko sa sales. So ganyan ka rin sa relationship, sa jowa? Hindi naman. may pala. Sa lang? May safe. Sa business lang, Sa business. Okay, sa career lang. Okay, so ngayon, paano ka na ulit nag-come up doon? Nag-come up ako kasi yung nanay ko talagang cook. Talagang magluluto siya sa canteen. And then yung product namin hindi na siya nag-undergo ng product development kasi develop na siya mula bata pa ako. Okay. Parang lahat ng ino-offer namin right now, which is pancit, Shanghai, tsaka vinegar fried chicken. Sarap. Lahat yan childhood favorite. So it's just a matter of mapatikim ko sa ibang tao yung luto ng nanay ko. By the way guys ito hindi po close friend namin No hype. si Gold. Hinahype namin to. Sobrang sarap talaga. Kanina yan ang ulam namin. Promise. Fried chicken sobrang solid. Vinegar chicken. Vinegar fried chicken. Ako naabutan naabutan ko yung Shami. Pero madami siguro serving yung Shami. Kasi dami. Dalawang Tupperware. Yung isang serving, parang kakasya sa 2 to 3. 2 to 3. Malapit yan. 25 pesos lang yun. 89 yung solo. 149 yung pakala. Sorry. Bumawi tuloy Nalugi pa Parang palugi. Parang dapat yata mag-sales na lang. Pero yun, pero guys, as in, walang hype, walang halong bias. Solid talaga. Tikman nyo, grabe. Kayo na.
ang humusga. Kung gusto niya ng lutong nanay. Lutong nanay. Yun. So, ibig sabihin, negosyo niya na yan before or trabahador siya dun sa isang kantin? Ano ba naman to? Nagluluto nga. Cook nga sa isang kantin. Teka, ulitin ko. Si Inay. Teka. Si Inay. So 30 years Si na Inay. nang niluluto yun, Leo. Si Inay ko, si Tay ay laborer. Si gold niya pala. Naintindihan ko. Alam ko na kayo kwentong to eh. Para sa mga listeners na hindi nakikinig kasi baka nagdadrive. O baka maybe, di ba? nila na misheard. Naka-road rage eh. Magaling. So yun parang pala sa Close friend ko to eh. Di ko alam buhay. Tuloy, si nanay, di ba, may negosyong pachami dati? Ano na, empleyado siya. Empleyado. So ngayon, kung dati empleyado siya, ngayon, sarili na namin. Okay. Tapos ano siya, parang, lahat kami dinestined for this because yung kuya ko naman, delivery boy, for how many years. Yung isa kong kapatid, into mga karnehan, nag-deliver ng mga karne. Yung kapatid ko, marketing, graduate, ako financial, tapos nag-sales pa. Oo. Tapos, yung tatay ko, magaling talaga maghugas ng pinggan yun. So, parang lahat kami, for a time, iba-iba ng landas leading to this. Wow. Galing. Parang, okay, mag-gain muna kayo na experience sa iba't ibang field. Tapos, eventually, start a business. Vault in tayo. Solid. Ang siguro pinakang na-realize ko dyan is, all things work together for good. Lahat ng karanasan namin noon is preparing us for this. Solid. Grabe. Nagamit din pala, no? Tapos ikaw, yung mga natutunan mo sa sales, yung digital marketing, yung branding, sobrang nagamit mo dito, no? Kasi nakita ko yung kung paano mo inatake yung TikTok eh. Yes. O lahat yun, lahat talagang ay naturo sa atin sa sales. Parang everything should be personal. Correct. And then relational as well. Emotional selling as well. So lahat yan na integrate ko on how I position Shami Pansit. Kasi before, kapag product focus lang yung content ko, wala talaga pumapansin. Correct. Kasi before talagang dinadaanan lang kami ng mga taga doon sa strip namin. And then kahit na sobrang nakakatakam na yung pansit, may lechon, wala pa rin pumapansin sa TikTok. Not until I created a video about our family. Oo. Working together for the business. Pwede ba natin i-flash yun dito, direct? Daming demand. Palibasa, hindi siya gumagawa. Or link na lang, link. Gigi, request na request. Galing. Pasok pa din eh, no? Ano pa request mo, Jom? Subtitle. Hindi na, okay na yun. Hindi, pero ang ganda. Solid yung ano mo. Fina-follow ko yung content mo. Nakakatawa. Kasi ano yan eh. Bino-voice over Favorite niya. na content niya. Anong favorite mo? Yung ano sila. Ano talaga? Grocery kayo. Bumili kayong pansit bihon. Mali Hindi, updated ako. Nag-birthday yung bata. Si Baba. Dinala mo sa time zone. Galing. Diba? Happy siya. So, ang ganda nung parang ano ang Pilipino pa naman, diba? Makaano yan, pamilya. Yes. Tsaka family-oriented. Hindi normal na, hindi normal na okay agad sa business ng family. Yun Usually nga. talaga iba-iba eh. So, ang nangyari, smooth sailing kayo? Umpisa pa lang talaga? Hindi kami totally smooth sailing. Pero, hindi kasi kami nagtatanim ng samalo ng loob sa isa't isa. Parang, kung may mga masabi kami during that day, feedback during that day, hindi yun, minsan pag binigyan mo na sila ng cash, nawawalan. Yun pala lahat naman eh. Minsan pag umiinit, Lahat naman mainit yung ulo ng nanay ko ngayon, hindi ko pa pala napapasweldo. Kapag napasweldo ko na, Minsan kasi isang umaga paglabas mo, sino gustong bumali? Ganun ka bigla. and then kidding aside, siguro ganun na talaga kami ka-solid before para kami mag-start ng business. Parang hindi namin ginamit yung negosyo for us to be okay. We're okay even before we start the business. Congratulations sa iyo for taking the first step. Our purpose here in Timao Podcast is to support people move to their next level from being mediocre to becoming the alpha of your own life. And to shift from being an employee to becoming an entrepreneur. What's in it for you? When you join our organization, you will have exclusive access to our tailored fit programs, learning sessions, trainings, and programs that is designed to help you propel to your success. Whether seasoned entrepreneur ka na or bago ka pa lang, we got you. And if you become part of our organization as investment consultant, you will earn at least 6 figures monthly income, travel incentive trip, and you can work at your own pace.
work from home pa. We will train, coach, and mentor you to become an entrepreneur and build your business at hindi mo kailangan ng malaking kapital. So kung interesado ka and sa tingin mo para sa'yo to, fill out this form and we're excited to meet you. See you on the other side. Kasi sa usually, ang nasasabi, parang pagdating sa negosyo, mahirap pagkasama mo yung mga kamag-anak mo, relatives or close friends, or mga, alam mo yun, kapamilya, di ba? Ako nga never start a business with never start talaga. Usually, naririnig natin yan eh. Ikaw ba, anong thoughts mo dun? Actually, breadwinner kasi ako. So parang, instead na ako lang yung magtrabaho for us and just provide for everyone, why not, yun ang mindset ko naman, why not give them an opportunity to earn? So that yung responsibility hindi lang nasa akin. Kumbaga, responsibility naming lahat. So which I'm proud right now because yung nanay ko may sarili ng ipon. Wow. Yung mga kapatid ko nakapag-book na ng flight back and forth sa bakasyon nila this November sa Visayas. Tapos kahapon lang nag-shopping kami. Wow. Tapos yung nanay ko, bihira yun na as in never akong naka-experience doon ng treat na lumabas kami sa mall tapos ako na magbabayad nito ha. Ngayon ang dami na niyang ganong offer. Wow. Parang ako na magbabayad. Akin to. Parang ganun. Parang dati dream ko lang yun na hindi naman sa dahil hindi ako proud sa nanay ko pero somehow parang hinahanap ko rin na what if yung nanay ko naman yung mag-treat sa akin sa coffee shop or what. Right now nagagawa na nila. Eto, medyo off topic. Is this something na hinil mo pa? Yung relationship niyo sa family? As in, ganyan na ba talaga kayo ka-close even before yung nangyayari sa family nyo? Or ano yan? Yun na yun. Ganon na talaga kami ka-close ever since and nagkakasundo kami in terms of accommodating people. Mahilig na talaga kami magpakain noon pa. Diba kung mapapansin nyo pumunta kayo sa bahay, talagang nagsiserve kami ng... Dumating pa nga sa point na kahit wala kaming panghanda sa fiesta, mangungutang nanay ko para lang may pakain kami sa ibang tao. Ganong level of service to people. What more ngayon na kumikita pa kami out of it. Balik ako yung sinabi ni Paolo, no? Yung tanong ni Paolo kanina, yung pag yung family, okay ba yun sa business? For me, nangyayari kasi dyan nagkakagulo pag hindi kayo pare-pareho ng intention, ng gustong puntahan, at ng level of awareness. Kasi merong isa sa pamilya, kunyari, may isa sa pamilya, si kuya, responsable siya. Goal-oriented siya. Pinasok si kapatid. Si kapatid immature. Si kapatid play lang yung gusto. Mismatch na kagad. Correct. So you need to have a certain level of maturity, direction na gusto mo puntahan, awareness, na walang victim mentality rito, but lahat winners mentality. Kasi yung asawa ko, dalawa kong kapatid, pamangkin ko, nandito sa negosyo kasama ko. Pero since we all have same mindset, frequency, smooth sailing yung nangyayari sa business. Kasi, kunyari, kakausapin ko yung ate ko o yung asawa ko as her manager. Nagpapaalam ako na business review tayo. So, hindi mo ko kausap si Leo na asawa mo, but as your manager. Kasi we're talking about the business. Yes. Ganun din sa ate ko. As after nun, kayong kuya na ulit, tropa, kapatid na ulit, asawa na ulit, love na ulit. Ay, basta ganon. Sama yun? Pero syempre, aalalay ka sa pagiging manager kasi pag hindi niya rin nagustuhan, tigang ka boss, 3 araw. Grabe naman yung 3 days. Alalay lang. Ang tagal doon. Tagal yun. Sago-sago yun. Diba? So, tama. Pero yun yung point. Parang, if aligned kayo, posible siya. Yes. So possible siya. Actually, marami rin naman na tayo nakikitang mga stories na family business who have thrived pagdating sa mga negosyo. Correct. It's just that yun, katulad nung sinabi mo, kapag merong hindi talaga aligned sa direction ng negosyo, tapos pinilit talagang, pamilya tayo, kailangan sa atin itong negosyo, doon nagkakagulo. Tsaka sobrang natutuwa ko dun sa ginawa mong to, Gold. Kasi parang tinitingnan ko sa point of view ng mami mo, sa nanay mo, normally pag ilang taon na nanay mo? 56, 57. Normally pag ganyan edad, pa senior na, retirement na yan eh. Yes. Diba? Sa'yo, biglang nagsimula siya ng bagong venture sa buhay na something na kinaka-excitan niya. Yes. Baby ko tong negosyong to. Panibagong purpose sa buhay na parang
for other people na tumatanda na, kumbaga palubog na yung araw. Yes. Sa kanya biglang, pasikat ulit. Tapos ngayon dami nagpapapicture sa kanya. Sikat siya, si nanay. Diba? Kasi natuwa ko kasi ganyan din yung nangyayaring buhay ngayon ni V. Cortez asawa ni Kong. Diba? Family business din yun. Kasi yung nanay nun, parang corporate for the longest time ata, parang nasa accountancy yata, accountant, ganyan. Dapat yung tatay. Ngayon, nung nagka-V-line, kinuha niya ngayon. It turned out, boss, magaling. It's just that walang opportunity kasi walang capital, walang business. Pero nung isinalpak siya doon, competitive siya. So competent siya. So ngayon, in her 60s, siguro, hindi ko alam kung ilang edad na siya, pero most likely, pa 60s na rin yan, senior na rin. Alam mo yung ganung biglang may bagong, kapareho nung nangyayari sa nanay at tatay mo na may bagong negosyo, baby na inaalagaan. Yes. And lasang-lasa sa pansit yun kasi sobrang sarap ng pansit. Doon nagre-reflect na happy si nanay. Happy yung nagluto nito. May pagmamahal. Yes. Walang betchin Wala ba? Ewan ko, may betchin ba? Hindi ko alam Parang di ako kinaantok so wala. Ako din ako naantok Naantok ka ba? Hindi naman tayo wala. nagkape, di ba? So anyway, no. So ano yung mga challenges sa pinagdaanan mo or kami na-encounter ka pang challenges ngayon sa business? Oo, marami. Siyempre, nung nagsisimula kami, talagang di pa kami kilala. So, I think for 2 months talagang kaibigan lang. Kayo lang ang mga umu-order. Kayo bumubuhay talaga. Not until nga naging guest kami sa isang food vlog. Nino? Canlas TV. Canlas TV, shout out. Nabago talaga nila yung buhay namin. Tsaka yung... Boss, baka naman pwede kang ma-interview dito. Collab. Go! Tawag dito, nabago talaga yung buhay namin or yung takbo ng negosyo because after that, tuloy-tuloy na. So right now, ang next challenge namin is expansion. Kasi dahil marami yung demand, ang liit nung kitchen namin, nahirapan nagsasuffer na rin syempre kami dahil mahirap magtrabaho ng maliit yung space. Good problem, no? So right now is kung paano naman kami, eventually lilipat na kami ng place. Humahanap na kami actually right now ng panibago. Meron ako alam place dyan sa Atimonan. Bumalik sa probinsya. Why not? Branch sa Atimonan. Diba? Kasi doon naman talaga kami nagmula. So franchising na kayo? Nasa franchising? Yun yung gusto namin eventually. Actually marami naman na nag-i-inquire pero right now hindi pa open. Okay. But eventually. So, ang tatanong ko. ako may tanong ako. Gusto kong makita yung parang bigyan mo naman kami ng glimpse nung difference from before. Yung sabi mo nga first 2 months na ganito lang yung siguro takbo ng negosyo. Kasi ito yung epekto ng guys ng what do you call this? Ng social media. Kasi sila, na-interview sila ng isang sikat na yung Team Canlas TV, food vlogger sa YouTube. Tapos grabe yung naging difference. Anong itsura nun? Dalhin mo kami sa Nung nagsisimula kami, ang normal sa amin, mga 30-40 a day. 40 orders a day. So, hanggang syempre, di ba, lang yun, hype lang yun kasi something new, let's try it, etc. And then hindi naman araw-araw kakain ng pansit ang tao, di ba? Hanggang sa from 30-40, medyo nagiging 20 na lang, 60 na lang, 70. Pinakamababa namin 16 orders a day. Mga bumabagyo na to. Oo, di ba? Or talagang, tag dito, baka hindi pa rin ganun kadami yung reach namin talaga. Although marami kaming repeat customer. Okay. As in, ang daming repeat customer. It's just that, hindi pa lang siya kilala. So not until nag-guest kami sa isang vlog, and then after that, yung siguro first 2 to 3 days, the following day after i-release yung vlog na yon, yung orders namin ng isang linggo, nagawa namin in 1 day. Wow. 1 day. Kasi meron kaming yung tinutusukan ng mga order. Usually pag 1 day lang yan, mga ganun lang yan. Maliit lang. Pero nung the following day after i-release yung vlog, napuno yun. Grabe. Grabe rin yung pagod namin pero ang saya. So ngayon, normal na yung mga 90 to 100. Wow. Per day na order. Wow, boss. Kaya pala naka 6 packet to. Kasi wala na pag yung wallet ko nilakihan ko na. Pag naka 6 packet. Kulang 2-4 na bulusa. Kasi minsan, pag may nanunukli, diba? Ito na ako kumukuha. Uso yan, nagbabayad ng tuition fee. So ngayon yan. Kulang 2 bulusa.
sa pera, pare. Pero Six-pack. siguro although malaking tulong talaga yung vlog, pero siguro hindi rin naman siya ganun lalakas kung hindi talaga masarap. Oo naman. Masarap talaga. Counted na yan. Kaya actually, yun naman yun eh. Yung sinasabi mong Rich, okay siyang masarap at madami din talagang masarap. Yeah. Ang tanong, sino nakakaalam? Yes. So it's a combination. Yes, yung quality tsaka yung reach. Kasi iba, masarap, wala nakakilala. Yung iba, dinaan sa hype, hindi man pala masarap. Hindi na mabalik. Hindi ka nababalik. At least ito combo. Combo. Diba? Hype na masarap pa talaga. Perfect combination yung nangyari sa'yo. Yes. Correct. Diba? So franchising expansion na ngayon ang tinitingnan mo dito. Yes, yun talaga. Ang gusto ko maging Next level. Andox ng pansitan. Wow. Yung parang bawat kanto may Ba't di ka na lang mag-collab kay Andox para i-offer nila yung channel? Baka naman bayaran kami ng 1 billion. Unbox baka naman. Hindi natin alam, no? Malay mo naman. Talaga. Pwede. Why May not? dalawa ako dun sa guesting niyo sa vlog. For the sake din ng mga nakikinig. Tsaka malay natin meron niyang sariling business, di ba? Etong guesting niyo sa vlog, is this something na you look for? Or kayo yung nakita, hinanap kayo, yung pinaramp na i-guest kayo? Actually, na-attract namin kasi nung nag-trending yung TikTok video namin about our family working together, ang daming fans nila na nag-tag doon sa TikTok video. And then, sakto na they're also looking for the next content. And then, pinuntahan nila kami. Actually, ganun sa mundo nung ngayon, sa Social media. TikTok ng food, mga food vloggers. Lagi silang pag may nagtitrending, tinatag na lahat ng mga, ang dami kasing food vloggers ngayon eh. Yes, sobra. Sa Pilipinas, kasi mahilig tayo dyan eh, kumain eh, diba? So, ang daming food vloggers. Yeah. And yun nga, at yung Team Canlas TV, ako, shoutout, pinapanood ko po kayo Kaya Gold, mag-ready ka lang din pati si Nanay. Yes naman. Kasi after ilabas tong episode ito, dapat yung tusukan mo ng order baka 12 inches na. Yung pang shawarma. For sure. Pupunuin natin yan Yes. Actually, kami, gagawa na ako ng tarpaulin, parang Chami Pansit featured in Team Canlas, let's say Philippine Star, TV5. Lalagay ko na doon Team Parang Hawa Parang may ka-level yun ako. Baka ganyan tayo. Close friends. Baka ganyan tayo. Baka close friends yan. Yes. Oo. Oo nga, magpagawa ka ng gold. Oo, gagawin ko talaga yun. Abangan nyo. Yeah. Ano muna ako? So ngayon, paano nyo hinandle yun? Na kasi nga, from 20 orders to 100, grabe yun times 5. Ano yung naging proseso nun? Paano nyo na-handle yung ganong klaseng Actually, kaya naman namin i-handle. Kasi yung 20-30, alam mo yung parang na naghihintay ka ng may pupunta. Boring talaga yung buhay namin everyday. Oo. Yun, walang tigil. Ito, walang upuan minsan. Talagang tuloy-tuloy Bilis ng lang. oras niyan. So parang mas maganda actually yung maraming ginagawa kaysa yung naghihintay ka ng gagawin. Oo. So kaya pa naman. I think capacity namin up to 160 kaya namin. Talaga? 160 orders per day. Oo, kaya. Malapit na ma-reach It's just that, imagine mo lang, isang food vlogger pa lang yung nag-feature. Hindi naman sa pinapakinggan ko yung mga iba dyan na food vlogger. Pero naman. What if lang? So yun yung pinaghahandaan namin right now. Kasi definitely, another challenge, dapat matrain din namin si Inay na ipasa yung recipe. Kasi hindi naman forever siya yung magluluto. Correct. Marami pang pagdadaanan. Malay mo, si Ninong Ray, biglang lutuin yan sa niya, di ba? Para mas maraming makalam tungkol sa Chami Pansit, Yes. vinegar fried chicken. Oo. Or malay mo, si Feature. Erwan Yusuf yan. Oo, di ba? Di ba? Kumulab tayo dyan. Kaya ikaw, kung may kakilala kang mga food vlogger, itag mo naman sila dito sa video na to para i-support natin yung close friend namin na si Gold. Yes. Para mas sumikat pang Dikit na Chami dikit Pansit. lalo. Dikit kami guys eh. Basta, 10 piso amin dyan kada isang Chami Pansit. Ano pala, no? Affiliate. May royalty. 10 piso kami dyan kada Shanghai roll. Saka vinegar chicken. 25 lang yung puhunan eh. Siyempre, payaman mindset tayo dito. Yes. This is mindset tayo. May markup. Okay. So, ngayon, gano'ng ka-happy ngayon si Gold? Extremely happy. Wow. No, kahit sobrang nakakapagod, pero iba yung pagod ng
masaya. Kasi minsan may mga kami, alam mo yung pasara na kami. Tapos hinahabol talaga kami ng mga empleyadong kakatapos lang ng work. Minsan yung reason nila baka daw kasi naubusan na sila ng pagkain. So kaya bibili sila ng pansit. Yung ganong joy na after a long day of working, at least mabubusog mo yung tao na to ng masarap na pansit. Yun yung mga joy. Minsan yung iba bumabiyahe pa galing Antipolo, Fairview, Novaliches, talagang Paranaque yung iba just to visit us. Paranaque to QC. Oo, tapos may mga hindi lang nakamotor, mga nakakotse. Ang dami mga nakakotse na tumitigil. Minsan nga nagkukos na kami ng traffic. Sobrang pasensya na po sa mga kapitbahay namin. Shoutout po sa mga mayor ng QC. Uy, pinuntahan din sila ng Congressman. Ex-congressman. Tsaka councilor. Ng QC. Ng QC. So, iba yung joy. Tapos merong bata na nakapanood kami sa Canlas TV. Di ba usually ang paborito ng bata, Jollibee. Siya paborito niya yung Chami. Talaga? As in, siguro in 1 week, 3 times siyang kumakain doon. Kasama yung nanay at tatay niya. Wow. Tapos pag makikita mo yung bata, para siyang Chicken nasa Joy. Jollibee. Happy. Sobrang cute. Sobrang cute and sobrang nakakataba ng puso. Wow. Solid. Ngayon, curious lang ako, Gold. Kasi yung tagline ni Chami Pansit. Alam niyo ba yung tagline ng Chami Pansit? Anong tagline? Kung ganun takadikit. Kung close talaga. Stood sa right. Right. Curious ako bakit yun yung... Papahaba ng buhay. Ba't yun yung Patay. Ba't yun yung na-conceptualize mo? Di ba yung tagline namin, mabubuhay kasi sarap. Kasi before, mahirap yung buhay nga, di ba? Kahit na mahirap yung buhay namin before, medyo na less yung pakiramdam ng hirap. Kasi yung kinakain namin masarap. Kahit simpleng ingredient lang. Ganda. So, alam mo yung iba kasi naghihirap kayo tapos mahirap na nga, hindi pa masarap yung kinakain. Kami naghihirap, pero dahil magaling magluto nanay ko, masarap yung kinakain namin. So, kaya siya mabubuhay ka sa sarap. Kumbaga, nabuhay kami sa pansit at nabuhay kami sa masarap na luto ng nanay ko. And right now, yun din pala yung bubuhay sa amin. Galing. At maybe maipasa pa to sa susunod na generation namin. Marami pang mabubuhay yung pansita namin. And I'm sure, Gold, malayo ang marating nitong negosyo mong to. Malaki. Dadaling ka nitong Chami sa, alam mo yon, places you've never been. Because, again, masarap. Tsaka yung tulungan ng pamilya. Yes. Yung pagmamahal ng pamilya nyo sa isa't isa na nagta-translate into business. Yes. Diba? So, ngayon naman, ano ba yung tatanong ko? Nakakalimutan ko pag itatanong. Talaga naman ito eh. Sipin ko, ikaw muna, Joms. Sige, ikaw. Joms, pasok. Curious ako, bro. Kasi di ba ito matagal nang ginagawa ni nanay to. Ano ba to? Parang Inay. Ay ni inay. Ano ba to? Na-invent niya yung recipe or na-pass down lang din sa kanya? Actually, yung Chami Pansit, kilala na siya sa Quezon Province. Parang kumbaga kung kilala ang Bicol sa Pansit Batol. Bicol Express or Pansit Batol. Batil-Pato. Yung hab-hab. Hab-hab sa Lukban naman. Lukban, Quezon. So yung Chami, naman siya Atimonan tsaka Lucena. Tsaka ibang parte pa rin ng Quezon. Pero may iba-ibang version pa rin. Kaya siya kumbaga parang kaya dun sa canteen, usually lahat ng canteen sa Quezon may Chami talaga. It's just that siguro dahil matagal nang niluluto ng nanay ko, na-master na niya. Iba yung lasa pa rin ng luto ng nanay ko compared dun sa ibang Chami sa Quezon. Nagkaroon na ng sariling flavor. Kumbaga. Kasi 30 years ba naman na niluluto niya yun. Kumbaga, na-adjust niya na yan eh. So, eto na yung tanong ko, naalala ko na. So, since diba, after graduation, nag-corporate, doon ako masaya. Sales, doon ako masaya. Ito, masaya ka ngayon. Parang nakikita mo ba ngayon na itong saya ko, ito na yun for the rest of my life? O open ka pa rin na mag-explore ng iba? Or parang feeling mo, parang hindi pa to. Okay ako for now, pero hindi pa to. Nasaan ka dun? Andito ako sa state right now na ito yung nakikita kong magpapayaman sa amin. Okay. At magbibigay sa amin ng kasayahan talaga. Okay. But
hindi naman din ako forever feeling ko na lilimitahan ko lang yung sarili ko dito sa negosyo. Eventually, feeling ko may mga iba pa akong negosyo na i-start. Hindi ko palang alam kung ano. Okay. Pero what I see is maraming negosyo pa. Marami pa rin kasi ang interest ko sa coffee, sa mga wellness. Kakalabanin pa to. Kape. Coffee. Kita mo naman. Coffee guy yan. Kakalabanin pa to. Wellness. Wellness. Pero right now, ang focus ko talaga ay pansit. Pansit. Oo. Yun talaga. Ito, may gusto na baga barbershop. Hindi nyo napapansin, sa amin pa walang kakalaban sa amin. Ano? Barbershop. Hindi ko lang yung ayaw ng layo. Nauubos yan. Ako hindi nagpapagupit eh. Eto, Gold. So, isang na-tick is magkakasama kayo ng family nyo. Maybe, ikalawang na-tick nitong business mo ngayon is passion mo in terms of food. Ano pa yung mga na-check sa checklist mo in terms of eto yung true passion mo for now? Siguro yung mga na-check, di ko alam kung ito rin yung sagot sa tanong mo. Pero, mas nakilala ko yung family ko. Iba pala sila pagkatrabaho. Oo nga, iba talaga. Parang tagal na namin magkakasama. Pero this time, mas nakilala ko sila. Kasi nag-work kami under pressure eh. Okay. Lumalabas yung tunay na personality pag you're under pressure. So which is, positive ba to? Pa-negative? May positive, may negative. Okay. Diba parang yung isa ko palang kapatid, taranta rin pag natataranta, pag talagang ang dami na order. Which is ang dami naming, minsan pag uuwi na kami ng condo, sobrang dami naming tawanan na tulala. As in talagang pag pumipila na kasi yung customer, di ba pag diner dash, talagang angry customer na yan pag di mo agad ma-serve. Yung isang kapatid parang, stuck talaga. As in parang paralyzed, uunahin ko yung kalamansi ba yung... Minsan nawawala yung mantika, yung pala nandun pa sa motor, hindi pa na-i-out. Yung nanay ko, daming nadidiscover. di ba yung nanay ko, minsan, usually kasi ang sineseparate lang na sauce, chami. Pati lomi na separate na rin yung sauce. So parang ang dami naming ganong moment. And then, syempre yung mga tampuhan kapag may mga feedback minsan or mga biglang nasabi. Meron pa rin. Pero doon mo makikilala na ganun pala sila. And ganun din pala ako. Doon siguro din na ako nakilala pa. Which is a good thing because at least bago man lang kami kunin ni Lord, I had that chance to get to know them. Mas lumalim talaga yung samahan nyo. Tsaka, yun nga, hindi naman lahat labas sa bahay. Correct. Diba? And minsan kasi mababaw talaga pag sa bahay lang, nanonood lang ng TV, tapos kamustahin, hindi naman masasabi lahat. Pero pag ganyan, trabaho yan eh. Correct. Talagang every minute, kailangan magkakasama kayo eh, di ba? Tsaka pag na-pressure na. So yun nga, lumalim yung panagsamahan nyo, nakasama mo yung family mo. Paano pa na nasabi mo ito yung true passion mo? Is there anything na kung may bucket list man or checklist man na fulfill nito sa'yo? I think yung passion ko of serving people, which is na-fulfill na rin naman ng iba kong career. Pero iba kasi this time kasi personal talaga. Kumbaga kasama ko sa pagsaserve yung family ko. Kumbaga parang, lalo na pag food, parang yung kaba na magugustuhan kaya nila. Sa food, ang daming things to consider. May mga taong ayaw ng matamis. May mga taong manghang. Yung level ng alat nila, ganito, ganyan. So, I think yung being able to satisfy people, their cravings, that's something na I think I'm also passionate about. Kasi ang food for me is para siyang escape sa reality mo eh. Na parang if you just wanna let's say celebrate life or if malungkot ka, you just eat. Correct. Natatawa na naman si Jobs. Natatawa na naman. Natatawa. Ano ba, ang seryoso nung usapan, nakakaiyak na nga eh. About life, may about celebration. May kalokohan na namang naiisip. Escape from reality yung food eh. Naalala ko kapag naalala niyo yung episode natin kumakain tayo chichaps. Sabi ko bago yung mukha pag kumakain. Tama eh, di ba? May escape sa reality. Si Joe ba yung escape sa reality? Bakit lagi ko yung naaalala ko? Ewan ko, may sama ka ba ng loob sa akin? Parang pinagkatawanan niya ako sa utak. Baka ganun kayo. Baka ganun kayo, pre. Escape from reality, kumain ng lechon kawali.
Sarap eh. Iba yung debate mo nagbago mo ka. Pero legit kasi Alam mo, Leo, feeling ko Nato na yun. bagay kang ASMR. Sabi ko nga, gawin nyo na lang tong food vlog eh. Food vlog na lang. Mukbang. So ako naman, ang napansin ko sa'yo, God, ang nakukuha ko sa'yo, hindi masamang magpalipat-lipat ka ng career or mag-try ka ng iba't ibang career industry. Kasi eto, siguro yung iba kaya ayaw kasi nasasabihan sila na, sus, ningas kugon ka naman eh. So umpisa ka lang magaling eh. Diba? But there's nothing around trying different things or exploring, no, or trying iba't iba kasi mahahanap mo lang yung talagang desire ng puso mo kung saan ka maging happy pag nasubukan mo na eh. Yes. At saka kasi pag happy ka, yung pera susunod yan eh. 'Di ba? At yun yung nagustuhan ko sa'yo, hindi ka kumbaga parang ito na yun, tsagain ko na lang to, ito na yan, ito na yung tinapos ko eh. Or nandito na ako sa financial services, nandito na ako sa sales career, kumikita naman sila dito, tsagain ko na to eh. Ikaw hindi eh. Pag na-feel mo ng parang hindi na. Hindi ka takot magsimula ng panibago, from scratch, back to zero. Willing ka laging, sige, simulan ko yan. Yes. Ganon din yung na-pick up ko kanina, yung term mo na starting before you're ready. Kasi di ba, parang most of people, sobrang analysis, hindi nakapag-start at all. And ito yung conversation kasi namin kanina ni Paolo, off-cam kanina. Yung chances natin of starting ngayon, mataas yung probability niyan na may mararating yung kung ano man yung gusto nating gawin or simulan. Kasi kagaya ng sinabi ni Pao kanina, ang ganda, bata pa tayo eh. Ibig sabihin, kung ito hindi to mag-work, meron pa tayong chance na simulan up until dumating tayo sa point nung kagaya nung level nung kay Gold na nandiyan na yung purpose, nandiyan na yung fulfillment, sobrang happy na, kasama pa yung family. Yes. Yeah. So, Gold, anong message mo para dun sa mga nakikinig, sa mga tao na siguro 25 na sila, 30, 35 na sila, natatakot sila na mag-try ng bagong career kahit hindi naman na sila masaya dun sa career nila or kung nasaan sila ngayon. Anong message mo for them? Ang message ko sa inyo is to just, again, start. No? Parang beginning is half the battle. Kumbaga, ang pinakamahirap sa journey is yung first step or yung pinakang simula. Pero once na masimulan mo siya, you're halfway there already. So, simulan mo lang. No, you don't have to be 100% ready before you do something. You just have to start. Correct. Simulan lang talaga. And then magugulat ka yung lahat ng mga bagay na yung mga bagay na inimagine mo na hindi pala posible pala. Yun lang. Simulan nyo. Ba't nyo ba hindi sinisimulan? Correct. I guess takot kasi. Oo. Yung analysis paralysis, takot mag-fail. Oo, takot magkamali. Or maybe takot maging successful. Oo, pwede rin. Di ba? Or yun, akala nila, lalo na yung mga nasa corporate, hirap na hirap mag-transition into business. Ang dami, I'm sure, maraming nakikinig, maraming tao na lahat sila may business ideas. Yes. Pero hindi masimulan kasi takot sumugal, takot sa risk. Kasi yung employment, itong trabaho ko, security to. May security eh. But guys, walang security. Illusion ng security. And pandemic or COVID made us realize na ang daming nawalan trabaho. Akala nyo secured, isang snap, tanggal. Tsaka ang mindset ko kasi mas okay. Let's say for example, nag-fail ka. Iba yung pakiramdam na nag-fail ka nang hindi mo trinay versus nag-fail ka nang trinay mo. Correct. So, mas okay sa akin na kung mag-fail man ako, at least trinay ko. Walang what ifs. Walang what ifs. No regrets. No regrets, di ba? Isa sa mga sige. Or yung lessons na nakuha mo from that failure, magagamit mo sa next mountain na aakyatin mo. Ganda. Isa sa mga nagustuhan ko dito sa storya ni Gold, I guess one of the reason why naging successful tong business mo, Gold, no? Kasi I remember during our time in the sales career, merong workshop si Gold.
Yung storytelling. About storytelling. Magic spill. Story writing. Iba pa yung magic spill. Close friend. Iba pa yan Marami siya workshop. Alam mo yung magic spill. Siyempre. Yung Canva. Lahat yan inatendan ko. Siyempre. Tuloy. Pinapakita ko lang sa'yo na close friend kami. Pinapakita mo lang iba pa. Yung storytelling na workshop ni Gold. Na feeling ko, ito rin yung nagpa-successful kay Chami Pansit. Which is, sinamahan niya ng brand story. Yung digital transformation. Kasi ako right now, I'm really studying all about digital transformation. And one of the most important thing, pagka dinala mo yung offline brand mo to online brand, kailangan meron kang compelling brand story. Ngayon, si Gold, nung pinakita niya yung compelling brand story, what will make Chami Pansit stand out? Kasi sa totoo lang, napakaraming pansit. Lahat masarap. Lahat kakaiba. May hab-hab, may batil patong, whatever, palabok, di ba? Lahat yan meron Ito, compelling story ko. Sama-sama kami, buong pamilya. Nanay ko 30 years na itong ginagawa. Tulungan kami. May kanya-kanya kaming role dito. Nakuha mo yung yung pulso ng madlang people, yung masa, na talaga, grabe, nakakaantig naman yan. Subukan ko nga. Ngayon, pagsubok nila, ang sarap. So, pinag-combo mo yun, yung compelling brand story mo, plus yung quality ng product mo, no wonder, potok na potok ngayon yung Chami Pansit. Diba? And I think yun yung gusto kong ibigay din na message pa sa mga nakikinig sa atin, na whatever it is that you are experiencing right now, especially if you're experiencing downtimes or challenges in life, you just have to tell yourself, it will be an inspiring story to tell someday. Huwag kang papayag na yung kwento mo ngayon ay hindi maging inspiring eventually. Correct. Ganda nun. Solid. So, saan ba nila makikita ang Chami Pansit? Paano ba maka-order niyan? Paano ba sila makakonect sa'yo, Gold? Yan, mag-message lang kayo sa FB page namin, Chami Pansit. Yung spelling ng Chami, CHAMY. Ilalagay natin yung link din sa And then follow me on TikTok at gold.ambas. Doon kami gumagawa ng content about Chami Pansit. Yeah. Address ng Chami Pansit na we are right now located kami sa 175 Kalanchaw, Tagumpay. Barangay Tagumpay pa kami. Project 4, Quezon City. Pero eventually lilipat na kami ng store. I-update ko na lang kayo sa page namin. Yan. Yun. Malamang sa atin mo na to. Exciting. Ito ba kaya? Available ba yun sa Grab at Food Panda? Hindi pa. Lang. Mag-order lang kayo sa FB via page. Facebook. And then if malayo kayo, ibubuk namin yan sa Lalamove or Grab Express. But soon, magiging available kami sa Food Panda at Grab. Abangan. At sa mga magpa-franchise, message nyo lang po ako. Hindi sa Ikaw na. Ako na. Franchise manager na ako Bakit? So, Gold, maraming salamat. You never fail to inspire us. Grabe. Thank you then. Thank you. Sobra, grabe. Close lagi. Friend namin, si Gold, grabe. Yes, tandaan nyo tong araw na to. Wow! Abangan nyo. Panoorin mo itong episode mo, Oo naman, papanoorin ko to. Oo naman. Ako excited. Excited ako, Gold, magkaroon kami ng kanya-kanyang franchise. Yeah. Ikaw lang, ako ayoko mag-franchise. On cam pa. Owner yan Franchise manager. Franchise manager ako. Okay. So, outro mo na, Rick. Ayan, at kung nag-enjoy ka sa episode na to, comment mo lang down below, Chami, CHAMYY. Tama, di ba? Shout out para ma-shout out kayo. At kung nagustuhan mo itong episode na to, follow mo kami sa YouTube, sa Facebook, sa Spotify, sa TikTok, di ba? And if you want to join our community, you can join our Facebook community on men's self-improvement. And may gusto pa ba kayong sabihin? Lana? And that ends this episode of Timawa Podcast.